daw raw ni Naga City at dating Mayor at dating Vice President Leni Robredo na makulong sa International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang isa sa mga siniwalat ni dating Senador Antonio Trillanes. Aniya, malalim ang pagkakaibigan ni na Vice President Sara Duterte at Mayor Leni. Kaya nga raw walang imik ang dating bise sa isyu ng impeachment. Narito ang report ni Marian Enriquez. Robredo raw ang nanalo noong 2022, malamang wala ngayon sa International Criminal Court o ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang nagsabi niyan, si dating Senador Antonio Trillanes IV. Sa panayam sa programang Storycon ng One News, ibinulgar ni Trillanes ang di umano'y tunay na posisyon ni Robredo noong kampanya. Sinabi nila na ang position nila sa ICC ay hindi nila i-recognize yung jurisdiction at hindi nila ibibigay si Digong sa ICC kung naging presidente si Leni. Hindi lang yun, mismong kampo raw ni Senator Bam Aquino ang nakiusap na i-delay ang arrest warrant laban kay Duterte dahil baka makasira sa kanyang kandidatura. Sabi ko nga, hindi, mas makakatulong pa nga sa inyo yan. Pero teka, fast forward nito lang March 2025, biglang bumaliktad ang tono ni Robredo. Sa isang press con, kasama si ngayon Congresswoman Laila De Lima, sinabi ni Robredo na ang kasong hinaharap ni Duterte sa ICC ay unang hakbang sa hustisya. Yun lang, yung lahat lang na sinasabi ngayon, ano to first step towards accountability, justice, na pinagdaanan na ni Sen. Laila. Kaya, all this talk about everything that's happening, about your process, about how unfair everything is, lagi kong nababalik dun sa sitwasyon. Sa kabila niyan, sabi pa ni Trillanes, hindi siya susuporta kay Robredo sa 2028. Bakit? Kasi raw malalim ang samahan ni dating VP Leni at ng kasalukuyang VP Sara. Tahimik daw si Robredo sa impeachment ni VP Sara. Hindi raw ito ang leader na kayang manindigan laban sa Duterte dynasty. Up to now, si Mayor Leni has yet to say anything about the impeachment trial of Sara Duterte. Alam mo, malakas na boses yan. She's quiet. Patunay daw niyan ang Robredo-Sara o Rosa tandem noong 2022 elections. Sa isang araw punto ng kampanya ng Leni Kiko na Echepera si ngayoy Senator Kiko Pangilinan. Isang rally namin sa Pangasinan, hindi nila pinaakyat si then VP candidate Kiko Pangilinan sa entablado. Kasi nga dun sa Robredo-Sara Alliance. So meron ng ganon ever since. Magkaalyado nga ba at magkaibigan sina Leni at Sara? Noong September 2024, kung kailan lumalaki ang lamat ng unit team ni na VP Sara at Pangulong Bongbong Marcos, matatandaang biglang dumalaw si VP Sara sa bahay ni Leni sa Naga. Ayon sa kampo ni Robredo, personal lang yan. Noong sumunod na buwan, si Sara mismo ang umamin, ginamit siya ng mga Marcos para matalo si Robredo. Tumawag sa akin si Senator Amy Marcos. Sabi niya sa akin, pwede ka ba tumakbong Vice President? Sabi ko, bakit? He was honest enough to say, kasi matatalo kami ni Leni kung hindi mo dalahin ang Bisaya. Ngayon, ang tanong kung si Leni Robredo nga kaya ang nanalo noong 2022, talaga bang makakalusot si Duterte? At kung nananahimik siya ngayon sa mga isyu kay VP Sara, ano pa ang katahimikan ang dapat nating bantayan? Sa mundo ng politika, hindi lahat ng tahimik walang ibig sabihin. Wala pang tugon sina Robredo, VP Sara at Senator Bam sa mga ibinulgar ni Trillanes. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.